Kasi sa reviewer side, ang dami ko rin nakuhang missed building. Kaso, naglolo ko ang software. So, ang galing ng website natin ngayon. Yan. Kung mapapansin nyo, kung paano ako magtrabaho sa checker side, ganun din naman ako sa labeler side. Pinalalabas ko lagi itong mask. Okay? Kasi mas madali ko makikita yung mga sablay. Tapos yung mga ganito, yung mga dinidelete ng labeler, sigurado meron tong tawag doon, overlap. No? Sigurado meron tong overlap. Instead of bilhin natin, yung iba kasi sa inyo, ina-approve na rin to kaagad. Ayos nyo lang. Ayusin na natin to. Pwede naman nating ayusin eh. Yan. Tapos i-group mo na. Okay, hindi naman tayo strict na masyado sa mga requirements, di ba? Tama? So, kung sa tingin mo, madali mo nang ma-fix, ayusin mo na, then submit. Kasi bottleneck tayo guys sa checker side eh. Tingnan nyo yung 1716. Ubus na ba? Ubus na yung 1716. Focus tayo. Meron pa ba? 1711? Wala na. 1709. Yan. So kung mapapansin nyo, lagi tayo may bottleneck dito. Okay. So as much as possible, kailangan nating mas bumilis pa to. Kailangan natin mas mabilis kumilos sa checker side. So pinakamabilis, gamitin nyo yung tilde key para ma-check nyo. Good naman yan eh. Diba? Yung mga tempo checkers. Pagka sunod-sunod na yung building, madaling makikita yan kung may mist. Importante na capture naman eh. Kaya hindi na kailangan masyadong strict. Hindi mo na kailangan sabihin na mist building to, mist part to. Wala na yon. Focus on big buildings. Kasi yung iba nagko-comment pa sa mga maliliit na error. Let's avoid that. Lalo tayong tumatagal. Tapos, deadline to bukas. Kailangan nating medyo magmadali. Klaro? Ito, hindi ko alam bakit inedit ni Labeler, pero lugi siya dito. Yun lang masasabi ko. Pero wala namang mali, di ba? Inayos lang niya, ganyan and so on, pinaganda lang niya. Pero lugi si Labeler dito. So there's no need na ibalik mo pa to. Okay? There's no need na ibalik, ipaayos, ipa-revert. Wag na. Kasi okay naman eh. Lugi lang siya. Tama pa rin naman yan. Yung iba kasi ibabalik pa yan, papa-revert, ganun. Wag na, okay na yun. Gamitin niyo yung wave button para kayo din walang nami-miss na building. Madali niyo makikita. Kasi nagpadala ako kahapon yata, hindi ko alam kung kanino na. Ang daming miss sa isang task, 5 building. 5 residential building. So, ang dami nun. Wala namang error, walang miss, capture. Klaro? Ganun lang Yeah. kasimple guys. Okay? Questions? Yes, sir. Questions. Sir. Sir, allowed po ba kami, sir, mag-comment ng malaking ano na lang pagka sobrang dami ng miss part? Sino bang ano dito? Kung ako tatanungin mo, I would follow and stick to your guidelines as a checker. Kasi kung 5 building yan na miss, as much as possible, iisa-isahin mo yan, di ba? Yes, sir. Pero kung sa tingin mo, gusto mong tulungan yung labeler na konti lang yung error rate niya, pwede mo sigurong gawin. Pero pushback mo. Yes, sir. Pero take note, di ba? Sabi minimum 5, ganyan. And 5 bahay yun. Kunyari, magkakatabi yung 5 bahay na yan. Sige, let's consider. Isahin mo na lang para mas mabilis bumalik sa labeler side. Di ba?
Ang nangyari kasi sir kahapon is 8 yung misbuilding tapos magkakalayo. O kung magkakalayo, wala, iisa-isahin mo yon. Pero Daryl, kalbuin kita. Stick with the plan. Yes sir. Inedit and submit ko naman sir. Kahapon. Ayan, nagagalit na si Chat. Yan. So kung magkakahiwalay yung building na yon, isa-isahin mo talaga yun. Di ba? Hindi mo pwedeng isang malaking missed building. Kung paghahanapin mo pa yung labeler, antoko naman. So kung yung missed buildings na 8 na sinasabi mo, magkakatabi naman talaga, as in magkakatabi lang, siguro kaya na ng isang malaking comment. Yung area lang na yon. Okay? Yung area lang na yon. So, example, ito, burahin ko Ito, itong 1, 2, 3, 4. Sama na natin to 5. Isang area lang naman yan eh. So, madaling makikita, di ba? Pero kung magkakahiwalay yan, magkakaiba ng lugar, isa nandito, isa andun, isa andito. Yes sir, different parts of the grid. Mo. Okay? Klaro? Mas mabilis yung transition ng turnover ng tasks pag gano'n na siguro. Okay? Ayun, may tanong pa. Chuck, may pahabol. Or, wala. Sir, Wala pwede naman, bang edit na lang, sir? Or, yon sasabihin ko. Di ba hindi naman strict ang rules natin in terms of quality, di ba? Hindi naman ganun ka-strict. Pwede mong i-drawing kung mabilis ka naman mag-drawing. Kasi, tandaan nyo, ang bayad pa rin naman sa checker is per building pa rin naman ang counting, di ba? Kung 4,000 ang average para sa labelers, magkano ang sa checker? Magkano, sir? Times 10. Ang alam ko, Chuck, 8,000 ba? 8,000 ba? Hindi ata. O 6? Higher ata. Basta yun. Basta tandaan nyo, kung ano ang labeler benchmark times 2 sa checker lagi. Normally. Yun yung normal na namin na standard benchmark. So hindi ko Hindi pagkakatanda ko. Wala kasing sinabi eh. Pero top of mind lagi. Ang checker benchmark times 2 ng labelers. Okay? Isipin niyo yun, top of mind lagi yun, times 2. Bakit? Kasi ine-expect namin mas mabilis kayo, mas mabilis nyo ma-check ang task, experience na kayo, mas madali nyo makikita. Ako honestly, mabagal ako dati. Pero nung natutunan ko to, mas bumilis ako. Kasi sunod-sunod na eh. Madali mo na makikita. Ang sabi ni Anki, noon, mas mabilis mong may hit ang benchmark kung nag-edit and pass ka. Kesa yung nagko-comment ka ng 10 sa isang task, ibabalik mo. Bakit? Kasi ang bibilangin lang sa'yo doon kung ilan yung na-check mo and at the same time, ilan ang comment mo. Ma-add ko lang. Kasi ganito yung guys, if ever nagpo-push ba kayo ng mapa, shares lang yung sa inyo. Oo, shares lang. Kung for example, nakuha ng isang checker, yung pushback nyo, tapos nakuha ng isang checker, dalawa na kayo mag-share doon. If ever na yung second checker is pinushback pa niya yung map, magiging 3 na kayo mag-share sa map. And then yung sa inyo, papasok doon is per comments bonus, which is around siguro 7 or 10 features per comments. Sir? Di ba? Depende sa project eh. Ito yes, mas maliit ang counting nito. Kasi yes. 4,000 ang benchmark, mas maliit ang count. Yes, sa building repair yon. So, usually, kung tenured ka talaga, usually kapag ganun, nakukuha namin is mostly, kung konti lang din naman yung bahay, hindi kami nag-rarat-rat ng comments. Rarat-rat kami ng comments kapag wasak na talaga yung mapa. Kasi inahabol din namin yung pa-output ng approve, which is kapag nagpa-approve ka naman, make sure nyo lang na passing din yung map nyo na hindi naman auto-pass. Okay? Kasi dun dadali naman kayo ng reviewer. And then, kapag napa-approve nyo din yung map, sa inyo na yun. Wala na kayong kahati.
Solo mo Diba? yun. Solo mo yung Mm-mm. numbers na yun. So, isipin nyo na lang guys, saan kayo mas kikita? Sa pagko-comment at pagpo-pushback o yung mag edit and pass ka ng mabilis? So, Edit, Sa tansyagin tingin ko, nyo. sir, sa pag-i-edit kasi edit and pass. So, tansyagin nyo guys. It depends and it varies din sa project. Pero sa project na to, siguro wala na rin naman tayo masyadong i-edit. Kasi like Sir Mike said, hindi naman ganun ka-stricto na. Hindi ganun ka-stricto yung ating quality requirements. Usually, we have to delete grounds lang naman and check for big buildings na mga big errors. Diba? So, hindi naman siguro kanun kain oras talaga. Depende na lang din sa labeler. Kung medyo bopols yung labeler, nagdi-delete ng mga bahay, residential houses, or big buildings, doon tayo madi-delay. So in that sense, pwede na nating ma-pushback. Yes. Okay? Klaro? So yun yung gusto ko lang naman sabihin sa inyo. Isipin nyo saan kayo kikita, saan din kikita yung labeler nyo. Kasi may matching. Yun. So, saan kayo kikita? Saan kikita labeler nyo? Kasi kung hindi nyo babalansehin yung dalawang yan, kawawa yung labeler mo, kawawa ka din. Kasi tandaan nyo, lalo na yung mga tempo checkers, wala kayong hinahawakang tao. Pure performance ang computation nyo. Pero yung mga checkers na may hinahawakang tao, di ba may percentage din kayo ng kita ng tao nyo? Di ba may parang ilang percentage yun? Hindi ko na maalala eh. Pero naglalaro yun 5 to 10%. Depende sa performance ng tao nyo. Kung hindi ako nagkakamali. Jojo, naalala mo ba yon? So isipin nyo, paano kikita ang tao ko na nakukuha ko yung task nila tapos may mga error or konti lang naman na error? Iko-comment ko ba na ayusin niya to, dadalawa lang yung missed building, ipo-pushback ko, or i-edit ko na lang para ma-approve na to, counted sa akin, counted sa tao ko. Di ba? Kasi yung ibang kasi yung ibang checkers or ibang temporary checkers na sabi ng pupushback nila just for the sole purpose na para maturuan daw yung tao. Guys, kahit i-pushback pa natin ang i-pushback yung task ng tao na yan, hindi matututo yan. Except na lang kung nakausap nyo. Okay? So, hindi nyo rin siya matutulungan. Madadagdagan nyo lang yung pagkakalugmok niya kung ganun. Kasi pati yung task niya babalik, magkakaroon siya ng errors, error rate, etc. Pero kung repetitive na siguro, sobrang dami na ng errors, that is the time na pwede nyo i-report sa mga managers para i-block yung account, patigilin sandali, call out, or ayun, ipa-fix yung quality niya. Ayun lang. Okay. Bye-bye. Yun lang naman. Yun sa akin, guys. Meron kayong tanong pa? Saka yung sino yung mga checkers dito na under ng mga FTs? Under nila Chuck, nila Kevin, sino? Yan. Meron sa inyo dito marami under ng mga FTs or under ng judger. Tulungan nyo rin yung mga full-timers nyo, yung mga judgers nyo. Kasi hindi nila kakayahin na sila lang naman, di ba? Alam ko yung iba nagte-train, yung ibang FTs nagte-train talaga yan. Tulungan nyo rin sila kasi hindi nila kaya. Okay? Lalo na mas marami tayo ngayon kumpara dati. Dati parang ilan lang ba? Parang 500 lang. Ngayon, umaabot na tayo ng 1,000. So, mas mahirap mag-manage, mas mahirap magpasahan ng information. So, kapag may teammate kayo o labeler na talagang sumasablay sa quality, kausapin nyo, tulungan nyo rin. Kasi hindi rin naman yan makahanap ng team leads nyo nang sila lang. So, magtulungan na rin tayo at this point. Kasi, yung benchmark natin, tumataas yan. Habang tumataas yan, gumaganda rin naman yung system. So, kailangan magsabay yan. Kailangan nating humabol. Tayo ang hahabol. Kasi ang system, hindi yan mag-a-adjust para sa atin eh. Tayo ang mag-a-adjust para sa system. Okay? Klaro? Ayun.
Sige. Focus tayo guys ha. Tulungan lang. O, si Jimboy. Sabi ko nga, wag mo nang pakialaman kasi kung tama naman tama naman yung existing eh. Siguro kinalikot lang, kumbaga parang nagdagdag lang ng konti, inusog, ganyan. Okay lang yun. Wag mo nang ipabalik sa dati. Okay na yun. Pero pag binura, ibang usapan yon. Kasi di ba hindi ka dapat magbubura ng existing na covered ng trees, covered ng clouds, covered ng taller buildings. Yon, ibang usapan yon. Pero yung inedit lang na inayos, ganyan, iyan mo na yun, okay lang yun. Lugi lang si labeler doon. Okay? Clear? O yan. Klaro na lahat guys ha. So, isipin nyo, balansehin natin, paano kayo kikita, paano kikita yung labeler nyo. Ayun. Sige guys, thank you. Good day. Focus tayo ulit. Thank you, sir. Thank you.